Ang aking 1.2 bilyong pisong pamana ay ibinigay ko na. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang kumpanyang pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon, ang bahay sa Forbes Park na pinuno namin ng aking yumaong asawa ng masasayang alaala. Ang lahat ng ari-arian, pinirmahan ko ang mga papeles at sa isang iglap, wala nang matitira para sa kanila. Wala ni isang sentimo. Marahil ay iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa niyan sa kanyang nag-iisang anak? Anong klaseng tao ang ipagkakait ang pamanang dapat ay sa kanyang pamilya? Hayaan ninyong ako naman ang magtanong, anong klaseng anak ang bibigyan ka ng isang tasa ng kape habang nakangiti pero sa loob-loob niya, hinihintay na lang niyang tumigil ang pagtibok ng puso mo? Ang ngiting iyon, hinding-hindi ko malilimutan ang ngiting iyon. Ito ang ngiti ng aking manugang na si Isabel habang iniaabot sa akin ang tasa. Isang ngiti na tila puno ng paggalang at pagmamahal, ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita ko ang isang bagay na mas maitim pa sa kapeng inaalok niya, at ang anak ko, si Marco. Ang nag-iisang bunga ng pagmamahalan namin ni Clara, nakatayo lang siya sa likod ng kanyang asawa. Tumango pa siya sa akin na para bang sinasabing, sige na ba, inumin mo na, para sa iyo yan, para sa akin nga. Isang tasang puno ng kasakiman, isang tasang puno ng pagtataksil, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ang hindi mabilang na gabing nagpuyat ako para lang maitaguyod ang negosyong iyon, ang bawat patak ng pawis para lang mabigyan sila ng buhay na hindi ko naranasan. Ito ang isusukli nila sa akin. Isang kumpletong kawalan ng utang na loob, walang utang na loob. Para sa kanila, hindi na ako ang kanilang ama. Para sa kanila, ako ay isang hadlang na lang, isang matandang kailangan ng mawala para makuha na nila ang kanilang minimithi. Isang pirma na lang ang hinihintay nila, ang pirma ko sa mga dokumento ng pagsasalin ng kumpanya, at pagkatapos, ang pirma ng doktor sa aking death certificate. Iyon ang plano. Ganun kasimple, ganun kasama. Akala nila, napakatalino nila. Akala nila, nalinlang nila ang matanda. Akala nila, bulag ako sa kanilang mga tunay na hangarin, pero ang pagiging isang negosyante sa loob ng 40 taon ay nagturo sa akin ng isang bagay na napakahalaga. Ang magbasa ng tao, ang makita ang hindi ipinapakita, ang marinig ang hindi sinasabi, at ang aking kutob, yung aking pakiramdam bilang isang ama at isang bihasang negosyante, ay sumisigaw na may mali, may malaking mali. Kaya habang sila ay abala sa paghahanda ng kanilang perpektong krimen, ako naman ay abala sa paghahanda ng aking sariling sorpresa. Hindi ito paghihiganti, hindi, dahil ang paghihiganti ay para sa mga taong natalo. Ito ay katarungan. At ang katarungan ay nagsimula sa isang simpleng bulong, isang bulong mula sa taong hindi ko inaasahan, ang aming kasambahay na si Elena, isang bulong na nagligtas sa aking buhay at nagsimula ng pagbagsak ng lahat ng kanilang masasamang balak. Ang ginawa ko sa aking pamana, ang pag-alis ng lahat ng yaman na dapat sana ay mapupunta sa kanila, ay hindi ang katapusan ng kwento. Hindi pa. Iyon ay simula pa lamang dahil malalaman nila sa masakit na paraan na hindi mo maaaring basta-basta na lang itapon ng isang ama. Lalo na kung ang ama na iyon ay mas matalino pa kaysa sa inaakala nila. Malalaman nila na ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang maliitin ang taong nagbigay sa kanila ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa buong kwento, bago ko isalaysay kung paano nagbago ang lahat dahil sa isang tasang kape, ay nais ko sanang hilingin ang inyong suporta. Pakisubscribe po sa ating channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang kwentong tulad nito. At kung maaari po, pakicomment ninyo sa ibaba kung saan po kayo nanonood sa mga oras na ito. Mahalaga po sa akin na malaman kung hanggang saan nakakarating ang tinig ng isang matandang tulad ko. Salamat po. At ngayon, magpatuloy na tayo. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng dati, ngunit may kakaibang bigat sa hangin, isang bagay na hindi ko mapangalanan. Ang aking bahay sa Forbes Park na dati puno ng init at masasayang alaala ng aking yumaong asawang si Clara ay tila naging isang entablado para sa isang dula na hindi ko pa nababasa ang script. Ako si Eduardo Santos at sa edad na 69
Akala ko'y wala nang makakagulat sa akin. Ngunit ang araw na iyon ang magpapatunay na mali ako. Ang pulong ay nakatakda sa 10:00. Isang pulong na matagal nang iginigiit ng aking anak na si Marco. Ang pagsasalin ng pamumuno sa Santos Development Corporation, ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking pamana. Naghahanda na ako sa aking study nang dumating sila eksaktong 10:00. Si Marco sa kanyang mamahaling suit ay tila masigasig. Sa tabi niya ay ang kanyang asawang si Isabel, may dalang isang ngiti na kasing perpekto ng mga pastry na dala niya. Ngunit ang dala-dala niyang insulated carrier na may 3 tasa ng kape, iyon ang nakakuha ng aking pansin. "Magandang umaga ba?" bati ni Marco, kasabay ng isang malamig at mabilis na halik sa aking pisngi. Isang halik na parang obligasyon na lamang, sabi naman ni Isabel sa kanyang malambing ngunit kalkuladong boses, "Ba, dinalahan po namin kayo ng paborito ninyong dark roast mula sa bagong bukas na kapihan sa BGC. Ang kanyang mga salita ay puno ng paglalambing, ngunit ang kanyang mga mata. May ibang sinasabi ang mga mata niya, nakakapagtaka. Dahil ang aking kaping barako na laging inihahanda ng aming kasambahay na si Elena ay nakahain na sa aking paboritong asul na porselanang tasa. Si Elena ay 20 taon nang naninilbihan sa amin. Tahimik, masipag at tapat. Ngunit sa umagang iyon, kahit siya ay tila balisa, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang mga tasa. Ngunit si Isabel, na hindi pinapansin ang kapeng nakahain na, ay inilabas ang 3 bagong tasa mula sa kanyang carrier. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting sinanay, at iniabot ang isa. "Salamat, anak," sabi ko. Tinatanggap ang tasa kahit na may pag-aalinlangan sa aking dibdib. Inamoy ko ito. Kakaiba ang amoy. Hindi ito ang pamilyar na aroma ng barako. May bahagya itong pait. Isang amoy na tila kemikal. Umupo kami sa aking study. Ang malaking mesa na gawa sa kahoy na nara, na saksi sa hindi mabilang na kontrata at negosasyon, ay ngayon natatabunan ng mga papeles na inilatag ni Marco. "Ba, kailangan lang po naming pirmahan ninyo ang mga ito ngayon," sabi niya na tila nagmamadali. "Mga formalidad lang po ito para sa paglilipat ng pamamahala." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap sa tasang hawak ko. Si Isabel naman, na nakaupo sa tapat ko, ay hindi maalis ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang titig ay matindi na para bang hinihintay niya ang isang mahalagang sandali. Aabutin ko na sana ang tasa para uminom, iyon na ang sandali. Ngunit bigla mula sa gilid ng aking paningin, lumitaw si Elena. May dala siyang isang tray ng mga lumang dokumento na para bang may hinahanap siya para sa akin. Habang papalapit siya sa aking silya, bigla siyang natisod. Isang pagkatisod na hindi kapanipaniwala para sa isang babaeng kabisado ang bawat sulok ng bahay na ito sa loob ng 20 taon. Ang tray ay bumagsak sa sahig. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang mga papel ay nagsabog sa paligid. At sa gitna ng biglaang kaguluhan, ang kanyang bibig ay biglang napalapit sa aking tainga. Sa isang bulong na halos hindi ko marinig, puno ng takot at pagmamadali, sinabi niya, "Huwag po ninyong inumin. Magtiwala kayo sa akin." Ang mga salitang iyon ay parang kuryenteng dumaloy sa aking buong katawan. Bago pa man ako makapag-react, ang kanyang kamay ay sinadyang tamaan ang aking braso. Ang kape, ang maitim at mapait na kape, ay tumapon sa makintab na ibabaw ng aking mesa, gumuguhit ng isang maitim na mantsa sa kahoy. "Ano ba naman, Elena?" sigaw ni Marco. Puno ng inis, si Isabel ay napatayo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya. "Napakalampa mo naman," dagdag pa niya. Si Elena ay paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. "Patawad po, sir. Patawad po, ma'am." Habang nagpupulot ng mga papel, lalo pa siyang gumawa ng gulo na tila sinasadya ang kanyang pagiging clumsy. At sa gitna ng kaguluhang iyon, sa gitna ng pagpupunas at pagrereklamo, nakita ko ang ginawa ni Isabel. Sa kanyang pagkataranta, kinuha niya ang isa sa mga tasa na nasa mesa at uminom ng isang malaking lagok.
Hindi ko na matukoy kung aling tasa iyon. Ang sa kanya ba o ang sa akin na ipinagpalit ko nang hindi nila namamalayan sa gitna ng pagkakagulo? Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ngunit ang mga mata ni Elena, nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang isang bahagya at panandaliang pagginhawa. Pagkatapos ng 5 minuto ng paglilinis, si Marco ay abala sa pagsasalba ng mga dokumentong nabasa. Si Isabela naman ay pinupunasan ang mantsa ng kape sa kanyang damit habang patuloy na nagrereklamo. Ngunit sa aking isipan, paulit-ulit na umuulit ang mga salita ni Elena, "Huwag po ninyong inumin, magtiwala kayo sa akin." At doon na nagsimula. Biglang namutla si Isabel. Mula sa pagrereklamo, bigla siyang napatigil at napahawak sa kanyang ulo. "Mahal, parang nahihilo ako," sabi niya sa nanginginig na boses. "Anong problema?" tanong ni Marco papalapit sa kanya. "Parang umiikot ang lahat," sagot niya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas. Bumagsak siya pabalik sa upuan at doon ko nakita ang mga senyales. Ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang butil-butil na pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata, ang kanyang mga pupil ay lumiit na parang dulo ng karayom. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, bago pa man siya nagsimulang mangisay sa sahig, isang malamig na katotohanan ang tumama sa akin. Ang kapeng iyon, ang kapeng ininom niya, ay para sa akin. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nakabibingi habang binabagtas namin ang mga kalsada ng Makati. Sa loob, ang mga paramedic ay abala sa pag-aasikaso kay Isabel, na ngayon ay walang malay at patuloy na nangingisay. Ako ay nakaupo sa isang tabi, tahimik, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Sa tapat ko, nakaupo ang aking anak na si Marco. Hawak niya ang kanyang telepono, kausap ang kung sino man sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkabalisa, isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang asawa. "Hindi ko alam kung anong nangyari," sabi niya. Bigla na lang siyang bumagsak. Ngunit ako na nagpalaki sa kanya. Ako na nakakakilala sa bawat kilos niya. Nakita ko ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ito takot, hindi ito pag-aalala, ito ay pagkalkula. Pagkalkula ng isang taong nasira ang perpektong plano. Pagdating namin sa emergency entrance ng Makati Medical Center, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Dinala si Isabel sa isang trauma bay at agad siyang pinalibutan ng mga doktor at nurse. Isang doktora ang lumapit sa amin, isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang 40s, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at sa kanyang name badge ay nakasulat, Dr. Anna Lim, Emergency Medicine. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. "Anong nangyari?" tanong niya, direkta kay Marco. At si Marco, sinimulan niyang ilahad ang kanyang kwento. Isang kwentong perpektong binuo. Kape, pagkahilo, pagbagsak, pangingisay. Napakagaling niya. Sa loob ng 42 taon, ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahusay na aktor ang aking anak. Habang sinusuri ni Dr. Lim si Isabel, napansin niya ang isang bagay. Ang kanyang mga pupil ay sobrang liit, sabi niya sa isang nurse. At ang tibok ng kanyang puso ay hindi regular. Tumigil siya sandali, tila may iniisip na malalim. Pagkatapos ay lumingon siya sa nurse at nagbigay ng mga utos. Kumuha tayo ng full tox screen, CBC, chem panel, at idagdag ninyo ang arsenic levels. Agad-agad, arsenic. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Arsenic, isang lason. Tumingin ako kay Marco. Kahit siya ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit ang kanyang reaksyon ay tila peke. Isang pagkagulat na para sa mga manonood, alam niyang darating ito. "Arsenic, doktora?" tanong niya. "Bakit po?" Ngunit hindi siya sinagot ni Dr. Lim. Sa halip, ang mga mata ng doktora ay bumaling sa akin. "Ginoong Santos, nandoon po kayo nang mangyari ito," sabi niya. "Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Nagkakape po kami sa aking study. Natapon ng aming kasambahay ang kape. Nagkagulo po at uminom si Isabel mula sa isa sa mga tasa. Ang aking boses ay kalmado, isang ugali na natutunan ko sa mundo ng negosyo. Huwag magpakita ng kahinaan. Aling tasa po ang para sa inyo, Ginoong Santos?"
Ang tanong ng doktora ay direkta at matalim. Tila alam na niya. Alam na niya na may mali sa kwentong ito. Bago pa man ako makasagot, sinabi niya, "Kailangan din po naming kunan kayo ng dugo para sa pagsusuri. Kung sakaling ang cupping iyon ay para sa inyo," hindi na niya tinapos ang kanyang sasabihin. Hindi na kinailangan. Habang kinukunan ako ng dugo, isang opisyal ng pulis ang dumating. Detective Eva Ramos, pagpapakilala niya sa sarili. Ipinaliwanag ni Dr. Lim na ito ay standard procedure. Kapag may hinala ng pagkalason, obligado silang i-report ito sa pulisya. Nakita ko ang pagbabago sa kilos ni Marco. Ang kanyang pagkabalisa ay naging mas totoo na ngayon. Pagkalason, sabi niya, na tila hindi makapaniwala. Imposible yan. Ang mga resulta ng laboratorio ay dumating pagkatapos ng 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati na parang habang buhay. Pumasok si Dr. Lim sa maliit na silid kung saan kami naghihintay. Dala niya ang isang tablet at ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi na nito ang lahat. "Ginoong Santos," sabi niya sa isang seryosong tono, "ang inyong manugang si Isabel ay mayroong acute arsenic poisoning. Ang dosis na nasa kanyang katawan ay sapat na para ikamatay. Kritikal ang kanyang kondisyon. Ang aking mga kamay ay nanatiling matatag, ngunit sa loob, ang aking mundo ay gumuho. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. At kayo po, Ginoong Santos," tumingin siya sa akin ng may habag. "Ang resulta ng inyong pagsusuri ay nagpapakita ng chronic arsenic exposure. Ito ay nangangahulugan na kayo ay nilalason ng paunti-unti sa mababang dosis sa loob ng humigit kumulang 3 buwan. 3 buwan, Hulyo, Agosto, Setyembre, biglang nagkaroon ng paliwanag ang lahat. Ang pagkapagod na isinisi ko sa katandaan, ang pagkahilo at pagsusuka na inakala kong dahil lang sa stress, ang mga sandali ng pagkalito sa gitna ng mga mahahalagang pulong. Isang tao, ang aking sariling pamilya, ay dahan-dahan akong pinapatay at ang araw na ito ang dapat sana ay katapusan ko. Tumingin ako sa labas ng bintana ng silid. Nakita ko si Marco sa hallway habala sa kanyang telepono. Mabilis ang kanyang mga daliri sa pag-text. Nagbubura ng ebidensya, nagkuulat sa kung sino man, nagplaplano ng kanyang susunod na hakbang. Bigla siyang nag-angat ng tingin. Nagtama ang aming mga mata sa pamamagitan ng salamin. Sa 1 segundo nawala ang kanyang maskara. Ang nakita ko ay hindi takot, hindi pagsisisi. Ang nakita ko ay ang parehong malamig na pagkalkula, ang aking anak. Ang lalaking pinalaki ko para maging tagapagmana ng aking legacy. Napagtanto ko sa sandaling iyon na ang aking anak ay matagal nang nawala. Ang kaharap ko ngayon ay isang taong handang pumatay para sa pera. Kinabukasan, ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Ang ospital ay tila isang malamig na bilangguan at ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng pagkakanulo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gusto kong makahanap ng isang tahimik na lugar. Isang lugar kung saan maaari kong pagnilayan ang lahat. At ang aking mga paa ay dinala ako sa kapilya ng ospital. Sa pagpasok ko, ang amoy ng lumang kahoy at kandila ay sumalubong sa akin. Isang amoy na nagpapaalala sa akin ng mga linggo ng umaga kasama si Clara. At doon, sa huling hilera ng mga upuan, nakita ko siya, si Elena. Mag-isa, hawak ang isang rosaryo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahan akong lumapit. Nang marinig niya ang aking mga yapak, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata na pula at namamaga ay puno ng takot at kalungkutan. "Ginoong Santos," sabi niya sa basag na boses, "patawarin ninyo po ako. Patawarin ninyo po ako." Umupo ako sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Sa wakas, ako ang bumasag nito. "Elena," sabi ko, "ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Iniligtas mo ang buhay ko." Umiling siya at mas lalo pang umiyak. "Dapat po ay mas maaga kong sinabi sa inyo. Dapat po ay hindi ako natakot." Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na spiral notebook at isang lumang telepono.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot ito sa akin. 6 na linggo na po ang nakalipas, sir, simula niya. Nakita ko po si Ma'am Isabel sa kusina. Akala niya po ay tulog pa ang lahat. May hawak po siyang isang maliit na bote, isang malinaw na likido. Naglagay po siya ng ilang patak sa tasa ng kape ninyo. Hinalo niya ito na parang walang nangyari. Binuklat ko ang notebook. Sa loob, nakasulat sa isang maayos at malinis na sulat kamay, ay 3 buwan ng masusing pagmamasid, mga petsa, mga oras, ang bawat detalye ng aking unti-unting paghina. Hulyo 15, nagreklamo si Sir ng pagkahilo. Si Ma'am L ang naghanda ng kape. Agosto 3, nahilo si Sir habang may kausap sa telepono. Si Ma'am L ang nagtimpla ng agahan. Setyembre 10, nalito si Sir sa board meeting. Kape na gawa ni Ma'am L ang iniinom niya. Ang bawat entry ay isang patalim na tumutusok sa aking puso. Nakikita ko po kayong unti-unting nanghihina, sir, patuloy ni Elena. At nangyayari lang po iyon tuwing nandito siya ng maaga. Tuwing ipinipilit niyang tulungan ako sa kusina, ipinakita niya sa akin ang mga litrato sa kanyang telepono. Malabo ang mga ito, kuha ng palihim, ngunit sapat na para makita. Si Isabel sa aming kusina may hawak na maliit na bote. Isang kuha ng kanyang bukas na bag kung saan nakasilip ang kaparehong bote. Ni-record ko rin po sila, sir, sabi niya. Inilagay ko po ang telepono ko sa bulsa ng aking apron. Ipinatugtog niya ang audio. Mahina ang tunog, malayo, na para kang nakikinig mula sa ilalim ng tubig. Ngunit malinaw kong narinig ang kanilang mga boses, si Marco at si Isabel, sa loob ng aking sariling pamamahay. Ang huling dosis, boses ni Isabel, kapag napirmahan na niya ang mga papeles. Sigurado ka ba sa dami, boses ni Marco? Napapikit ako. Nakaupo ako sa isang banal na lugar, nakikinig sa aking sariling anak habang binabalak ang aking kamatayan. Helena, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng sakit. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at katapatan. Dahil mahal na mahal po ninyo siya, sir. Ipinagmamalaki ninyo siya. Natakot po ako na hindi kayo maniniwala sa akin. Natakot po ako na tanggalin ninyo ako sa trabaho. At kapag nangyari iyon, wala nang magbabantay at magpoprotekta sa inyo. Huminto siya sandali at huminga ng malalim. 20 taon na po ang nakalipas, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang anak ko po, si Ana, ay nangailangan ng operasyon. Stage 3 neuroblastoma. Hindi po ito sakop ng aming insurance. Pero kayo po ang nagbayad ng lahat. 20 milyong piso po iyon. Iniligtas ninyo ang buhay ng anak ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi ko po hahayaang patayin nila kayo, sir. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Ang kanyang mga salita ay puno ng bigat ng isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Iyon ay utang na loob. Isang sagradong panunumpa sa kulturang Pilipino. Wala kang utang sa akin, Elena, sabi ko. Umiling siya. Utang ko po sa inyo ang lahat. Sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na kapilya na iyon, naintindihan ko, ang babaeng ito na itinuring kong isang simpleng kasambahay ay mas tapat pa sa pamilya kaysa sa aking sariling dugo at laman. Siya ang aking tunay na pamilya. Ang pag-uusap namin ni Elena sa kapilya ay nagbigay sa akin ng lakas at determinasyon. Ang kanyang katibayan na maingat niyang tinipon dahil sa kanyang katapatan ang magiging pundasyon ng kaso. Ngunit alam kong kulang pa ito. Kailangan ko ng isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na magpapakita hindi lamang ng kanilang mga ginawa, kundi pati na rin ng kanilang mga intensyon. Nang bumalik si Detective Eva Ramos sa ospital para kausapin ako, handa na ako. Dinala niya kami sa isang maliit na consultation room. Nandoon din si Elena na nanginginig pa rin, ngunit determinado. Inilatag ni Elena ang lahat sa mesa sa harap ni Detective Ramos. Ang notebook, ang mga litrato. Ipinatugtog niya ang mga audio recording. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang hakbang palapit sa katarungan. Pinanood ni Detective Ramos ang lahat ng may matinding focus. Pinakinggan niya ang mga recording ng 3 beses. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Ginang Palmer,
Tanong ng detective kay Elena, bakit hindi po ninyo ito ni-report sa amin kaagad? Ipinaliwanag ni Elena ang kanyang takot. 2 beses na po akong pinagbantaan ni Ginong Marco na tatanggalin sa trabaho nitong nakaraang buwan, ma'am. Masyado daw po akong pakialamera. Naisip ko po na kung aakusahan ko sila ng walang matibay na pruweba, ako po ang lalabas na masama. Pero nangolekta kayo ng pruweba, sabi ng detective. Kinailangan ko po, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Matapos suriin ang lahat, pumaling sa akin si Detective Ramos. Ginoong Santos, base sa mga ebidensyang ito, ang inyong anak at manugang ay maaaring sangkot sa kasong conspiracy to commit murder. Kakailanganin po namin ng search warrants para sa inyong tahanan, sa tirahan ng inyong anak at sa kanyang opisina. Huminto siya sandali at tinitigan ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay tila tumatago sa aking kaluluwa. Ginoong Santos, mayroon pa po ba kayong hindi sinasabi sa amin? Ito na ang pagkakataon. Huminga ako ng malalim. Tinitimbang ko ang aking mga susunod na sasabihin. Sa mundo ng negosyo, natutunan kong huwag basta-basta magtiwala. Kailangan mong kilalanin kung sino ang tunay mong kakampi. Ngunit sa mga mata ni Detective Ramos, nakita ko ang integridad. Nakita ko ang isang taong tunay na naghahanap ng katotohanan. Meron pa po, detective, sagot ko. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nagpakabit po ako ng mga hidden security camera, 3 linggo na ang nakalipas. Ang panulat ng detective ay biglang tumigil sa pagsusulat. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat. Ano po iyon, sir? Mga professional-grade surveillance camera, may video at audio. Inilagay ko po sa aking study at sa sala. Tanong niya, bakit po hindi ninyo ito nabanggit kahapon? Ang aking sagot ay tapat. Kailangan ko pong makasiguro na mapagkakatiwalaan ko kayo. Tumawag na po ako sa aking abogado. Alam ko na po kung saan ako nakatayo sa batas at sinasabi ko na po ito sa inyo ngayon. Bakit po kayo nagpakabit ng mga kamera? Tanong niya. Ito ang tanong na nagbalik sa akin sa mga linggo bago ang insidente. Masyado pong mapilit si Marco tungkol sa pulong na ito. 3 beses niya akong tinawagan sa loob ng 1 linggo. At ang pag-aalala ni Isabel tungkol sa aking kalusugan, tila rehersado, tila peke. Huminto ako sandali at naalala ang aking karanasan. Detective, 40 taon na po akong nagbabasa ng mga tao. Iyon ang puhunan ko sa negosyo. Ang aking kutob, ang aking instinct ay nagsasabing may mali. Nagpakabit ako ng mga kamera dahil umaasa akong mali ang kutob ko. Umaasa akong mapatunayan kong paranoid lang ako. At naging paranoid po ba kayo, sir? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya, ang bigat ng katotohanan ay nasa aking mga balikat. Hindi po, sagot ko. Hindi ako naging paranoid. Makalipas ang 2 oras, nasa isang laptop na kami sa loob ng istasyon ng pulis, pinapanood ang mga footage. Ang unang clip na ipinakita ko ay may petsang 2 linggo bago ang insidente. Ang eksena, ang aking study, sina Marco at Isabel, mag-isa. Ang kanilang mga boses ay malinaw na malinaw. Hawak ni Isabel ang isang maliit na bote. Ito na ang huling dosis, sabi niya. Sigurado ka ba sa dami? Tanong ni Marco. Ang sagot ni Isabel ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Magdudulot ito ng cardiac arrest sa loob ng ilang oras. At hindi ito matutukoy, aakalain nilang inatake lang sa puso ang matanda, perpektong krimen. Pagkatapos ay ngumiti siya, isang ngiti na puno ng kasamaan. Kapag napirmahan na niya ang kumpanya, sa umaga na iyon nating gagawin. At sa gabi, atin na ang lahat. Ang 1.2 bilyong piso at ang insurance. Pinanood namin ang sunod-sunod na mga clip, mga araw ng pagpaplano, pagkalkula ng dosis, pag-uusap tungkol sa mga alibi. Si Marco nag-uusap tungkol sa pagbebenta agad ng kumpanya para lumipat sa isang lugar na mainit ang klima. Si Isabel nagsasaliksik tungkol sa mga bansang walang extradition treaty. Nang matapos ang huling clip, sumandal ako sa aking upuan. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Pinanood ko po iyan gabi-gabi sa loob ng 2 linggo, sabi ko sa basag na boses.
Umaasa na magbabago ang isip niya, umaasa na maaalala ng anak ko ang kahulugan ng pamilya ng dangal. Tumingin ako kay Detective Ramos, ang sakit ay malinaw sa aking mga mata. Hindi po siya nagbago. Ang mga kamera na inilagay ko para patunayang mali ako ang naging lihim kong saksi sa katotohanan na hindi ko kailanman gustong malaman. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mabilis na agos ng mga kaganapan. Gamit ang matibay na ebidensya mula sa mga kamera at sa testimonya ni Elena, mabilis na nakakuha ng search warrants si Detective Ramos. Ang operasyon ay sinagawa ng sabay-sabay sa 3 lugar: ang aming bahay sa Forbes Park, ang condominium ni Marco at Isabel sa Rockwell, at ang kanilang mga opisina sa gusali ng Santos Development Corporation. Ako ay nanatili sa isang hotel dahil hindi ko na kayang manatili pa sa bahay na iyon. Ang bawat sulok ay tila may anino man ang kanilang pagtataksil. Ang bawat piraso ng muebles ay saksi sa kanilang mga kasinungalingan. Sa pag-iisa sa aking silid sa hotel, paulit-ulit kong pinapanood ang mga video sa aking laptop. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Kailangan kong paulit-ulit na ipaalala sa sarili ko kung sino talaga sila. Kailangan kong patayin ang anumang natitirang bahid ng pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak dahil kung hindi, baka hindi ko kayanin ang mga susunod na hakbang. Ang bawat panonood ay isang bagong sugat. Nakikita ko ang aking anak, si Marco, na nagtatawa habang sinasabi, hindi na ako makapaghintay na mawala ang matanda. Dapat matagal ng akin ang kumpanyang iyan. Ang kanyang mga salita ay hindi salita ng isang taong natatakot o napipilitan. Iyon ay salita ng isang taong puno ng inggit at kasakiman. Si Isabel naman, habang pinupunasan ng isang maliit na bote, ay nagsabing, ang blood work niya ay magpapakita lang ng heart failure, isang perpektong krimen. Ang pinakamasakit ay hindi ang kanilang plano, kundi ang kanilang kagalakan, ang kanilang kaligayahan sa pag-iisip pa lang ng aking pagkamatay. Nagtatawanan sila habang pinag-uusapan kung saan sila magbabakasyon kapag nakuha na nila ang pera, isang villa sa Amanpulo, isang yate, mga kotseng sports. Pinag-uusapan nila ang aking kamatayan na parabang ito ay isang business transaction lamang, isang huling balakid na kailangan nilang alisin para makuha ang kanilang premyo. At habang pinapanood ko sila, habang naririnig ko ang kanilang mga halakhak, isang bagay sa loob ko ang namatay. Ang imahe ng batang lalaki na tinuruan kong magbisikleta, ang binatang ipinagmalaki ko noong araw ng kanyang graduation. Lahat ng iyon ay naglaho, pinalitan ng isang halimaw na hindi ko nakilala. Isang halimaw na ako mismo ang lumikha. Ang resulta ng mga search warrant ay dumating na parang mga pako na lalong nagbaon sa kabaong ng aking pagmamahal. Sa opisina ni Isabel, sa ilalim ng isang lihim na kompartimento sa kanyang mesa, natagpuan ang isang bote ng arsenic trioxide, eksakto sa itsura ng nasa mga video. Sa kanilang condominium, natagpuan ng mga investigador ang mga dokumento, mga bank statement na nagpapakita ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na paglipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa isang personal na offshore account ni Marco. Umabot ito sa kabuuang 30 milyong piso sa loob ng 8 buwan. At ang pinakamatibay na ebidensya, 2 life insurance policy na may kabuuang halaga ng 400 milyong piso. Ang aking buhay ang nakasiguro. At ang nag-iisang benepisyaryo, si Marco Santos. Ang mga pulisya ay binili 8 buwan na ang nakalipas. Eksakto sa panahong nagsimula ang mga paglilipat ng pera. Eksakto sa panahong nagsimula ang aking mga sintomas. Tumawag sa akin si Detective Ramos. Sir, kompleto na po kami, sabi niya. Ang ebidensya ay napakatibay, arestuhin na po namin sila bukas ng umaga. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Si Isabel po, kumusta na siya? Tanong ko. Nagiging stable na po siya, sir. Ililipat na po siya mula sa ospital patungo sa kulungan kapag kaya na niya. Pareho po silang sasampahan ng kasong conspiracy to commit murder, attempted murder, at embezzlement. Huminto siya sandali. Ginoong Santos, alam po ba ng anak ninyo ang tungkol sa pagbabago sa inyong huling habilin? Tumingin ako sa bintana ng aking hotel. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap. Hindi pa, sagot ko.
Hindi pa niya alam. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngunit malalaman din niya. Ang kanilang perpektong krimen na binuo sa pundasyon ng kasakiman ay guguho dahil sa isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. Ang katotohanan, ang pag-aresto ay naging balita sa buong bansa. Anak ng tycoon, inaresto sa pagtangkang pagpatay sa sariling ama. Ang mga headline ay malulupit at walang awa. Nakita ko ang mga litrato ni Marco sa telebisyon, kinakaladkad palabas ng kanilang kondominium, ang kanyang mukha ay nababalot ng pagkagulat at galit, hindi pagsisisi, kundi galit dahil nahuli siya. Ang kanyang tunay na kulay, na matagal niyang itinago sa likod ng isang maskara ng pagiging isang mabuting anak, ay sa wakas ay nalantad na para makita ng buong mundo. At habang pinapanood ko ang lahat ng ito, wala akong naramdamang saya. Wala akong naramdamang tagumpay. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim at matinding kalungkutan dahil ang lalaking dinadakip ng mga pulis, gaano ko man ito itanggi, ay anak ko pa rin. 6 na buwan ang lumipas, 6 na buwan ng paghahanda, mga pagpupulong kasama ang mga abogado at mga gabing walang tulog at sa wakas, dumating na ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ng Makati Regional Trial Court ay puno ng mga tao, mga mamamahayag, mga usisero, at ilang mga kasamahan sa negosyo na naroon para saksihan ang pagbagsak ng pangalang Santos. Sa pagpasok ko, ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang kanilang mga tingin, puno ng awa at pagtataka. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, sa lamesa ng depensa. Naroon si Marco, nakasuot ng isang suit na ako mismo ang bumili para sa kanya noong nakaraang Pasko. Mas payat siya ngayon at ang kanyang mukha ay tila mas tumanda ng 10 taon. Nang makita niya ako, sinubukan niyang magpakita ng isang ekspresyon ng pagsisisi, isang malungkot na tingin na sana ay makakuha ng aking simpatya. Ngunit huli na ang lahat. Paulit-ulit kong pinanood ang mga video. Kabisado ko na ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat pagkislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Ang Marco na nasa harap ko ngayon ay hindi ang tunay na Marco. Ang tunay na Marco ay nasa mga video na iyon. Nagsimula ang paglilitis. Ang taga-usig, isang matapang at matalinong babae na nagngangalang Fiscal Rachel Thornton, ay inilahad ang kaso ng Estado. Inisa-isa niya ang mga ebidensya, ang unti-unting paglason, ang pagnanakaw ng pera, ang mga insurance policy, at pagkatapos dumating ang pinakamabigat na bahagi. Ang prosecution ay tatawagin na ang aming unang ebidensya, sabi ni Fiscal Thornton. Ang mga video? Nang magdilim ang courtroom at umilaw ang malaking screen, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. At doon sila, si Marco at si Isabel, ang kanilang mga mukha na 20 talampakan ng laki ay malinaw na malinaw. Ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Hindi na ako makapaghintay na mawala ang matanda. Dapat matagal ng akin ang kumpanyang iyan. Pinilit kong panoorin. Kailangang makita ng hurado ang aking reaksyon. Kailangan nilang malaman na kahit ngayon, dinudurog pa rin ako ng katotohanan. Isang miyembro ng hurado ang napahawak sa kanyang bibig. Ang isa naman ay umiling habang nakatitig ng masama kay Marco. Si Marco mismo ay nakayuko lang. Hindi niya kayang panoorin ang sarili niyang kasamaan. Pagkatapos ng 10 minutong video, nang muling bumukas ang mga ilaw, ang bigat sa loob ng courtroom ay halos pisikal. Sumunod na tinawag si Elena. Sa kanyang simpleng bestida, lakas loob siyang umakyat sa witness stand. Nanginginig ang kanyang boses nang siya ay nanumpa. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang mga salita ay puno ng katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa kanyang unang hinala hanggang sa umaga ng insidente. Bakit hindi po ninyo sinabi kaagad kay Ginoong Santos? Tanong ng piskal. Tumingin sa akin si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahil mahal na mahal po niya ang kanyang anak. Natakot po ako na hindi siya maniniwala sa akin at natakot po akong mawalan ng paraan para protektahan siya.
Kaya nangolekta kayo ng ebidensya, sabi ng piskal. Opo, sagot ni Elena, para iligtas siya. Iniligtas ninyo ang kanyang buhay noong umagang iyon, dagdag ng piskal. Hindi ko po hahayaang patayin nila siya, sabi ni Elena, habang ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Iniligtas po niya ang buhay ng anak ko 20 taon na ang nakalipas. Utang ko po sa kanya ang lahat. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng bulungan sa buong courtroom, isang testamento ng katapatan, isang testamento ng utang na loob. Ang depensa ni Marco ay mahina. Sinubukan ng kanyang abogado na isisi ang lahat kay Isabel. Si Marco daw ay isang biktima lamang, isang mahinang lalaki na naimpluwensyahan ng isang masamang babae. Ngunit ang mga video ay hindi nagsisinungaling. Ang hurado ay nakita na ang katotohanan. At pagkatapos, dumating ang aking pagkakataon. Habang naglalakad ako patungo sa witness stand, ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Nanumpa akong magsasabi ng katotohanan. Humarap ako sa hurado sa 12 estranghero na magpapasya sa kapalaran ng aking anak. Ang pangalan ko po ay Eduardo Santos. Si Marco po ang aking nag-iisang anak. Ang aking boses ay nanatiling matatag, ngunit ang aking mga kamay sa ilalim ng stand ay nanginginig. Pinalaki ko po siya para pahalagahan ang dangal, integridad at katapatan sa pamilya. Sa isang punto, hindi ko alam kung kailan o paano, ngunit nabigo po ako. Huminga ako ng malalim. Ang lason po ay hindi ang pinakamasakit na bahagi. Sabi ko, ang aking boses ay nagsimulang manginig. Ang pinakamasakit ay ang makita siyang ngumingiti sa akin araw-araw habang pinaplano niya ang aking pagpatay. Ang umupo sa tapat niya tuwing almusal, pag-usapan ng negosyo, maniwala na mayroon kaming itinatayong kinabukasan ng magkasama. Habang sa lahat ng oras na iyon, dahan-dahan niya akong pinapatay. Tumingin ako ng diretso kay Marco. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Marco, sabi ko, hindi na para sa hurado, kundi para sa kanya. Hindi mo lang sinubukang patayin ang aking katawan. Pinatay mo ang ama na nagmahal sa iyo. Ang taong iyon ay wala na. Namatay siya noong sandaling mapanood ko ang mga video na iyon at hindi na siya kailanman babalik. Ang katahimikan sa courtroom ay nakabibingi. Ang paghihintay sa hatol ng hurado ang isa sa pinakamahabang 6 na oras ng aking buhay. Bawat minuto ay tila isang oras. Bawat tunog sa labas ng courtroom ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Nakaupo ako sa harap na hilera sa tabi ng aking abogado habang si Elena ay tahimik na nakaupo sa aking likuran. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na kailangan ko. Hindi kami nag-usap, hindi na kailangan. Sa pamamagitan ng katahimikan, nagkakaintindihan kami. Nang sa wakas ay bumukas ang mga pinto at muling pumasok ang 12 miyembro ng hurado, ang buong silid ay tumahimik. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mababakasan ng anumang emosyon. Ngunit habang isa-isa silang umuupo, nakita ko ito, isang mabilis na sulyap mula sa isa sa kanila patungo kay Marco. Isang sulyap na walang bahid ng awa at sa sandaling iyon, alam ko na. Ang foreman ng hurado, isang babaeng nasa katanghalian ng kanyang edad, ay tumayo. Inayos niya ang kanyang salamin at pinasa ang hatol mula sa isang piraso ng papel. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sa kaso ng People of the Philippines versus Marco Santos, sa paratang na conspiracy to commit murder in the first degree, kami, ang hurado, ay nagpasya na ang nasasakdal ay guilty. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa panig ni Marco. Ang kanyang mga balikat ay biglang bumagsak. Nagpatuloy ang foreman. Sa paratang na attempted murder in the first degree, guilty. Sa paratang na embezzlement, guilty. Para kay Isabel na nilitis kasama niya, ang hatol ay pareho. Guilty, guilty, guilty. Ang bawat salitang guilty ay isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng kanilang kalayaan. Ang hukom, isang babaeng may reputasyon sa pagiging mahigpit ngunit makatarungan ay nagsalita. Ginoong Marco Santos, Ginang Isabel Santos, kayo ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang laban sa inyo.
Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas, ang hatol ng korteng ito ay habambuhay na pagkakakulong, reklusyon perpetua, nang walang posibilidad ng parole. Habambuhay, reklusyon perpetua. Mamamatay ang aking anak sa loob ng bilangguan. Nilapitan sila ng mga guwardiya at pinusasan. Habang inilalabas nila si Marco mula sa courtroom, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Naghintay ako. Naghintay ako ng isang senyales, isang bahid ng pagsisisi, isang patak ng kalungkutan, isang pagkilala sa lahat ng kanyang sinira. Ngunit wala. Wala akong nakita kundi galit. Isang purong galit, hindi dahil sa kasalanang ginawa niya, kundi galit dahil nabigo ang kanyang plano. Sa sandaling iyon, tuluyan ko nang tinanggap. Ang aking anak ay matagal nang wala, ngunit ang drama ay hindi pa tapos. 3 linggo pagkatapos ng hatol, ipinatawag ko ang aking abogado para isagawa ang mga huling hakbang. At dito na papasok ang aking huling sorpresa. Ang alas na itinago ko hanggang sa huli, nang ipaalam ng chaplain ng bilangguan kay Marco ang tungkol sa nilalaman ng aking binagong huling habilin, ang balita ay mabilis na nakarating sa akin. Sinabi ng chaplain na si Marco ay nagwala. Sinira niya ang lahat ng gamit sa kanyang selda. Ibinabato niya ang kanyang sarili sa mga rehas habang isinisigaw ang aking pangalan. Kinailangan siyang ilagay sa solitary confinement sa loob ng 72 oras. Bumisita sa akin ang chaplain makalipas ang 1 linggo. Profesional na kagandahang loob, sabi niya. Naisip daw niya na dapat kong malaman na habang si Marco ay nakaupo mag-isa sa isang walang lamang selda, sa gitna ng kadiliman, paulit-ulit niyang ibinubulong sa sarili. Pinatay ko siya para sa wala. Pinatay ko siya para sa wala. Ang ironiya ay malupit. Ang 1.2 bilyong pisong pinangarap niya, ang yaman na handa niyang ipagpalit sa buhay ng kanyang ama, ay hindi niya kailanman makukuha. Dahil 2 linggo, bago pa man ang insidente, noong araw na mapanood ko ang mga video, pumunta ako sa aking abogado. Nagpagawa ako ng isang codicil, isang susog sa aking huling habilin. Ang nakasaad doon ay simple lamang. Somewhat, kung sakaling ang aking anak na si Marco Santos ay mapatunayang nagtaksil sa akin sa pamamagitan ng karahasan, pagnanakaw pandaraya o anumang pagtatangkang saktan ako ang kabuuan ng aking ari-arian, ay ilalagay sa isang trust para sa Callahan Foundation for Elder Protection. Pinalitan ko ang pangalan, Santos Foundation for Elder Protection, ang pundasyon para sa pangangalaga ng mga nakatatanda. Ang bawat sentimo na handa niyang patayin ay mapupunta ngayon sa pagprotekta sa mga magulang mula sa mga anak na tulad niya. Sinira niya ang kanyang buhay para sa wala. Ang pagkakanulo ni Marco ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa aking buhay. Isang sugat na alam kong hindi na kailanman maghihilom. Ngunit sa halip na hayaan ang sarili kong malunod sa pait at galit, pinili kong gawing isang bagay na makabuluhan ang trahedyang ito. Ang hatol ay hindi ang katapusan. Ito ay ang simula ng isang bagong kabanata, ang simula ng aking tunay na pamana. Ang unang hakbang ay ang pagbebenta ng bahay sa Forbes Park. Masyado ng maraming multo, sabi ko sa real estate agent. Tumango siya na tila naiintindihan ang higit pa sa aking sinabi. Ang kwento ng lason, ng tapat na kasambahay, ng mga hidden camera at ng anak na pinili ang pagpatay kaysa sa pagmamahal ay kumalat na sa buong Maynila. Ang bawat pader ng bahay na iyon ay tila sumisigaw ng pagtataksil. Kailangan kong magsimula muli. Itinatag ko ang punong tanggapan ng Santos Foundation for Elder Protection sa isang modernong gusali sa puso ng Makati. Hindi ito isang mansyon. Ito ay isang lugar ng trabaho, isang lugar kung saan ang mga biktima ay maaring pumasok at maramdaman na sila ay ligtas. Ang aming misyon ay simple at direkta, protektahan ang mga nakatatandang Pilipino mula sa pang-aabuso, pinansyal, pisikal, emosyonal, lalo na kung ang nang-aabuso ay sarili nilang pamilya. Nag-alok kami ng tulong legal, suporta sa investigasyon, pansamantalang ligtas na tirahan, at serbisyong pagpapayo. At para pamunuan ang pundasyong ito, meron lang akong isang tao sa isip, si Elena Reyes.
Ang babaeng naglingkod sa akin ng kape at tinapay sa loob ng 20 taon, ngayon ay namumuno sa isang pangkat ng siyam na profesional. 3 abogado, 2 social worker, 2 investigador at isang community outreach coordinator. Ang kanyang pagbabago ay kahanga-hanga. Si Elena na dati laging nakayuko at mahiyain, ngayon ay may kumpiyansang namumuno sa mga pulong. Nakikipag-usap siya sa mga piskal, hinahamon ang mga abogado ng depensa at nagsasalita sa mga community forum. Ang kanyang boses na mahina pa rin ngunit hindi matitinag ay may bigat ng isang taong hinarap ang kasamaan at hindi nagpatinag. Ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Ricardo, ay tumawag 2 linggo pagkatapos ng hatol. Narinig ko ang ginagawa mo, Eduardo, sabi niya. Gusto kong sumali. Sumali siya sa aming board of directors at nag-donate ng 5 milyong piso bilang panimulang pondo. Sa aming unang board meeting, habang tinitingnan niya ang mga taong nakapalibot sa mesa, ako, si Elena, ang aming punong abogado, sinabi niya, alam niyo ba kung ano ang natutunan ko? Ang pamilya ay hindi kung sino ang kadugo mo, ito ay kung sino ang dumarating kapag kailangan mo. Nagtama ang aming mga mata ni Elena sa kabilang dulo ng mesa. Isang ngiti. Isang pagkakaintindihan na hindi na nangangailangan ng mga salita. Sa loob lamang ng 3 buwan, nakialam na kami sa 12 kaso. 3 dito ay humantong sa pagsasampa ng kasong kriminal. Nakabawi kami ng mahigit 20 milyong piso na ninakaw na ari-arian at nailipat namin ang 7 biktima sa mga ligtas na tirahan. May isang kaso na laging bumabalik sa aking isipan. Si Aling Margaret, isang 76 taong gulang na retiradong librarian mula sa Quezon City. Ang kanyang manugang ay sistematikong ninakawan ang kanyang mga bank account sa loob ng halos 2 taon. 10 milyong piso ang nawala. Ang kanyang anak na lalaki na nagtatrabaho ng malayo ay walang kaalam-alam na ninanakawan ng sarili niyang asawa ang kanyang ina. Nang ipakita namin ang mga bank record, ang mga peking pirma, ang mga dokumento ng mga peking kumpanya, ang anak ni Aling Margaret ay napaiyak. Pagkatapos ay siya mismo ang tumawag sa pulis. 3 araw matapos mahatulan ng kanyang manugang, si Aling Margaret ay pumunta sa aming opisina. Kinuha niya ang 2 kong kamay at habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na mukha, bumulong siya, "Iniligtas ninyo ang buhay ko, tulad ng pagligtas sa inyo ni Elena." Tumingin ako sa kabilang dulo ng silid kung saan si Elena ay abala sa pagrepaso ng mga dokumento. "Hindi po," marahan kong sabi, "ipinapasa lang po namin ang kabutihan." Nang gabing iyon, nagdala si Elena ng 2 tasa ng kape sa aking opisina. Ang mabangong amoy ay pumuno sa espasyo sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan, lason at kaligtasan. Nawalang pamilya at piniling pamilya. Inilapag niya ang isang tasa sa harap ko. Ang usok ay umaakyat, isang init na walang kasamang takot. "Para sa mga pangalawang pagkakataon," sabi ni Elena, "itinaas ko ang aking tasa para salubungin ang sa kanya. Para sa piniling pamilya, sabay kaming uminom, isang survivor at isang tagapagligtas. Bumubuo ng isang bagay na mabuti mula sa isang bagay na napakasama. Sa labas ng aming mga bintana, ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap laban sa papalubog na araw. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 1 taon, naramdaman ko ang isang bagay na akala ko'y pinatay na ni Marco magpakailanman. Pag-asa. 10 taon na ang lumipas, 1 dekada. 1 dekada mula ng araw na iyon nang ang 1 tasa ng kape ay halos tumapos sa aking buhay. Ngunit sa halip ay nagsimula ng isang bagong kabanata na hindi ko kailanman inasahan. Ngayon ako ay 79 na taong gulang na. Ang dati matalas na mga linya sa aking mukha ay mas lumalim na at ang aking buhok ay tuluyan ng pumuti. Ngunit sa tuwing tumitingin ako sa salamin, ang nakikita ko ay hindi isang matandang lalaking pinabayaan ng tadhana. Ang nakikita ko ay isang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon. Mula sa bintana ng aking opisina sa Santos Foundation, tanaw ko ang pagsikat ng araw sa Makati.
Ang gintong sinag ay dahan-dahang gumagapang sa mga nagtataasang gusali, isang pang-araw-araw na paalala na laging may bagong umaga, laging may bagong pag-asa. Sa unang taon pa lang ng aming operasyon, ang pundasyon ay nakatulong na sa 83 pamilya. Nakabawi kami ng mahigit 150 milyong piso na ninakaw na yaman. Nakita naming mahatulan ng 7 anak dahil sa pambibiktima sa sarili nilang mga magulang. 10 taon mula noon, ang mga numerong iyon ay lumaki na nang higit pa sa aking inaasahan. Mahigit 300 pamilya na ang aming natulungan. Ang aming munting opisina ay lumawak na. May mga sangay na kami sa Cebu at Davao. At si Elena Reyes, ang aking dating kasambahay, ay isa ng pambansang figura. 2 beses na siyang tumistigo sa Senado, tumutulong sa pagpasa ng mas matibay na mga batas para sa proteksyon ng mga nakatatanda. Kamakailan lang, itinampok siya sa isang kilalang magazine. Ang kanyang larawan ay nasa pabalat na may pamagat na ang kasambahay na nagligtas sa buhay ng isang CEO. Ang kanyang kwento na isinapubliko sa buong bansa ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga tao. Ang mga imbitasyon para magsalita ay bumuhos mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinapanood ko siya ngayon sa aming conference room sa pamamagitan ng salamin ng aking opisina. Pinamumunuan niya ang aming buwanang support group kung saan 12 matatandang biktima ang nagbabahagi ng kanilang mga kwento, dahan-dahang binubuo muli ang kanilang mga nawasak na buhay. Si Elena Palmer, na dati isang anino lamang sa aking pamamahay, ngayon ay isang ilaw para sa marami. Ginamit niya ang kanyang tahimik na katapangan at ginawa itong isang kilusan. Magandang umaga, Eduardo. Lumingon ako. Ang aking matalik na kaibigan si Ricardo ay nakatayo sa aking pintuan. May dalang 2 tasa ng kape. Bawat Huwebes, bumibisita siya. Nagkakape kami, pinag-uusapan ang mga kaso, ang buhay, ang lahat ng bagay, maliban sa negosyo. Ito ang tunay na pagkakaibigan. Ang uri na hindi nagbibilang, maingat niyang inilapag ang aking tasa. Nakatanggap ka na naman ng sulat mula kay Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay marahan. Ito na ang pang-9 na sulat sa loob ng 18 buwan. Lahat ay hindi pa nabubuksan, nakatambak lang sa isang drawer ng aking mesa. Hindi ko pa rin kaya, sagot ko. Tumango lang si Ricardo. Naiintindihan niya may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon. Nagiging mga pilat na lang sila na kailangan mong matutunang dalhin habang buhay. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang text message mula sa isa sa aming mga social worker. Isang bagong kaso. Isang 42 taong gulang na lalaki pinipilit ng kanyang anak na ibenta ang kanilang ancestral house. May mga kahina-hinalang transaksyon sa kanyang bank account. Pamilyar ang kwento. Lagi itong pamilyar. Bagong kaso na naman? Tanong ni Ricardo. Laging may bagong kaso, sagot ko. Kinuha ko ang aking kape, ang espesyal na timpla ni Elena na inihahanda niya para sa akin tuwing umaga. Ligtas, mainit. Isang pang-araw-araw na paalala na may mga taong pinipili ang katapatan kaysa sa pansariling kapakanan. Kumatok si Elena at pumasok. Eduardo, gusto kang kapanayamin ng isang malaking pahayagan tungkol sa ating pagpapalawak sa Visayas, sabi niya. At tumawag ang opisina ng isang senador. Gusto kanilang maging resource person para sa isang bagong panukalang batas. 79 na taong gulang na ako at ngayon pa lang ako nagsisimula sa pinakamahalagang trabaho ng aking buhay. I-schedule mo lahat yan, Elena, sabi ko. Ngumiti siya. Ang parehong ngiti na nagligtas sa aking buhay nang bumulong siya, huwag po ninyong inumin. Tahimik akong nagtanong, kumusta na si Isabel? Ang ngiti ni Elena ay bahagyang nawala. Ang huling balita mula sa medical staff ng bilangguan, palubha na daw ang kanyang sakit sa bato. Malamang ay doon na siya mamamatay. Wala akong naramdaman, hindi galak, hindi awa. Isang kawalan lamang kung saan dating nakatayo ang pamilya ng aking anak. Ang bagong safe house? Tanong ko para ibahin ang usapan. Magbubukas na sa susunod na buwan, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay bumalik. 10 kama, 24 oras na seguridad. Papangalanan natin itong Clara Santos Memorial House. Ang pangalan ng aking yumaong asawa. Siguradong magugustuhan niya ito.
ang paggawa ng isang trahedya bilang isang kanlungan para sa mga nangangailangan. Itinaas ni Ricardo ang kanyang tasa ng kape para sa pamilyang ating pinili. Itinaas din namin ni Elena ang aming mga tasa para sa mga pangalawang pagkakataon. Malambing na dagdag ni Elena para sa katarungan pagtatapos ko. Sabay-sabay kaming uminom. 3 taong pinagbuklod hindi ng dugo, kundi ng isang bagay na mas matibay. Layunin, katapatan, pagmamahal. Sa pagbabalik tanaw sa lahat, nakikita ko ngayon ang isang lalaking nalito sa pagitan ng tagumpay at pamana. Isang lalaking naniwala na mas matimbang ang dugo kaysa sa pagkatao. Nagkamali ako. Ang kwento ng isang lolo na ito ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Huwag mong balewalain ang mga babala kapag ang isang taong mahal mo ay nagsimulang ituring ka bilang isang ari-arian sa halip na isang tao. At huwag kailanman ipagkamali ang katapatan sa biyolohiya. Ang tunay na pamilya ay hindi isinisilang. Ito ay binubuo. Pumili ka ng mga taong pinipili ka rin pabalik. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, sana po ay mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. At kung may kilala kayong nakatatanda na maaring nasa panganib, sana ay ibahagi ninyo ang video na ito. Maaari itong makapagligtas ng buhay, tulad ng pagligtas sa akin ni Elena. Salamat sa Diyos sa bawat umaga. Salamat sa Diyos na inilagay niya sa aking landas ang isang taong mas pinahalagahan ang integridad kaysa sa kaginhawaan. At salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon upang bumuo ng isang bagay na tunay na mahalaga. Hindi isang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, kundi isang pundasyong nagpoprotekta sa mga pinakamahina. Ang aking tunay na pamilya, ang aking tunay na pamana.